Hi guys, welcome ulit sa tutorial ko. So for today's video ay magsasagot tayo ng random engineering mathematics problem na sinagutan ko during summer. Kasi babawas lang tayo ng 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 mga na-solve kasi gagamitin ko na rin tong notebook for the review center. Kasi ang dinala ko lang naman na notebook is ito. Tapos yung kay Sir Isaiah James Maling, nagsulat ako ng mga tutorial videos niya. Tapos sa kay Engineer Aaron Pineda, yung mga electrical engineering tutorials niya. Wala na tayong notebook. Naghirap tayo dito sa Baguio. So, yan. Number 1, what is the discriminant of the equation 4x squared is equals to 8x minus 5? So meron tayong formula sa pagkuha ng discriminant, which is galing sa ating quadratic equation na 8ax squared plus bx plus c is equals 0. So yung formula ng pagkuha natin ng discriminant, it's just d is equals to b squared minus 4ac. So ang first step na gagawin natin is ayusin natin yung given into the general equation or the standard equation. So bali magiging 4x squared, lipat natin yung 8x, magiging negative 8x, pati yung 5 magiging positive 5 is equals to 0. And then, input na natin siya sa formula. Bali yung d is equals now to, isali natin yung negative sign always, negative 8 squared minus 4 times a natin is 4 times c is 5. Bali ang discriminant natin is negative 8 squared 64 minus 4 times 4, 16 times 5, 80. 64 minus 80 is 16, negative 16. So, yan. Meron din pala tayong sa discriminant natin, yung sinasabi nila na pag discriminant is equals to 0, the roots are real and equal. Mga ganun. Tapos yung discriminant is less than 0, the roots are imaginary. So, yung mga ganun. I-search nyo na lang yung mga ganung topic. Yung ganung topic pala. Tapos d is greater than 0 is, nalimutan ko na. Rational ata? I don't know. Real and unequal. Hindi ko sure. Search nyo na lang yun, guys. So, number 2. If the area of the equilateral triangle is area ng equilateral triangle is 4 square root of 3. Find the perimeter. Di ba ang perimeter natin is the total length of the sides, or tama ba ako? The sum of the sides of a shape, sabi nga nila, parang ganun. So, dito kasi, ang pagkuha natin ng area of equilateral triangle, meron tayong formula na unique daw to sinasabi nila, unique na formula, which is square root of 3 all over 4 times s squared. Tama ba tayo? Yan. Kasi nga, sa equilateral triangle natin, di ba same sides or same length yung sides nila. So, ano po tamang term? Equilateral triangle has equal sides or lengths. So, yun. Ang hinahanap natin is the perimeter. Ang pag-solve lang naman natin ng perimeter is just, sabi natin is sum, di ba? Or total. S plus S plus S or 3S. So, hanapin muna natin yung sides nung equilateral triangle. So, bali, 4 square root of 3 is equals to the square root of 3 over 4 S squared. So, bali, natin? 16
square root of 3. Lipat lang natin, ano? Square root of 3. S squared. Divide both sides by square root of 3. Cancel, cancel. So, bali, S squared equals to 16. Kunin natin yung square root both sides. S is equals to positive and negative 4. So, wala naman tayong negative na length, di ba? Or negative na sides. So, kukunin natin is 4. Input lang natin dito sa perimeter. Sa formula ng perimeter, 3 times 4. Bali, ang perimeter is 12 units. Pag walang binigay na units, yun lang, sabihin na 12 units. Ganun lang. Sana tama tong mga pinagsasabi ko rin. Okay, sana magets. Dalawang question na tayo. Tingnan natin kung hanggang saan makaya natin. So, number 3. Try na natin to. Sabi dito, tickets number 1 to 20 are mixed up. Then a ticket is drawn has a number which is a multiple of 3 or 5. So, sabihin natin, multiple of 3, multiple of 5. Ano yung tinatanong? The tickets number 1 to 20 are mixed up. Then a ticket is drawn has a number which is a multiple of 3 or 5. So, parang hinahanap ata dito yung probability, I think. So, yung multiples of 3 from 1 to 20 is, di ba, 3, 6, 9, 12, 15, and then 18. So, bali meron tayong 6 numbers. 6 numbers. And then, multiple of 5 naman is 5, 10, 15, and 20. Meron tayong 1, 2, and 3. So, tama ba ako? Tatlo lang kasi nga naulit yung 15, di ba? So, bali 3 numbers lang meron tayo. Add lang natin 6 plus 3 divided by 20. Bali yung probability na meron tayong multiples of 3 or 5 from 1 to 20 is 9 over 20. Tama ka? Probability. Tama. Kuha naman natin. 9 over 20. Don't know kung probability ba talaga tinatanong dito or what. Pero yun, sana nagets. Medyo mahina tayo dun, pero sana naintindihan. Next naman is ito. Give the degree measure of 3 pi over 5. So, ang hinahanap natin dito is degree measure. Ito kasi naka-radians. So, meron tayong conversion from radians to degree. Radians to degree. I-ano lang natin. Gamitin lang natin yung pi over 180. Pag degree naman to radians, tama ba ako? Ay, hindi, baliktad tayo. Baliktad. Pag radians to degree, yung 180 nasa numerator. Divided by pi. Tapos pag degree naman to radians, gamitin lang natin is pi over 180. Pero ang tinatanong is degree measure, di ba? So, bali 3 pi over 5 times 180 over pi. Cancel natin. 180 times 3
4 to 540 divided by 5 bali 108 degrees. Tamang sagot. So nakuha 108, tama, 108. Next, naka 4 questions na tayo, ano? Try natin makaabot hanggang 10. So ito, medyo mahaba siguro to, pero try natin. What is the x-intercept of the line passing through 1, 4 and 4, 1? So makakabuo tayo ng dalawang equation of a line dito using slope intercept form, which is y is equals to mx plus b. Oy, mali tayo doon, tayo sinulat. Mx plus b. So dito, yung ano natin, m natin dito is slope. Tapos yung b is yung y-intercept. X is y-intercept. Hanapin daw natin yung x-intercept. So pwede tayo dito makagawa tayo ng dalawang equation, which is 1 is equals to mali. Bali makakagawa tayo dito ng 4 is equals to m times 1 plus b. And then yung isa naman is 1 is equals to x natin is m all over m times 4 plus b. Ito yung equation 1 natin. Equation 2. So bali meron tayong dalawang equation. And then ano unang hanapin natin dito is yung slope na lang siguro, ano? Tama ba tayo? Slope. Pwede natin makuha yung slope. Kasi nga gawin lang natin is ano, pwede tayong gumamit ng subtraction para ma-cancel out lang si b. Di ba? So bali 4 minus 1 is 3. 1 minus 4 is negative 3. Negative 3 m. Tama ba tayo? Tama. So, yung slope natin now will be 3 divided by negative 3 is negative 1. So, meron na tayong slope na 1. And then, try natin kunin naman na ngayon si letter B using the equation, kahit saan siguro sa dalawa. Try na lang natin sa equation 2. Equation 2. 1 is equals to m times 4 plus b. Hanapin natin si b. Input natin si slope. 1 times 4 plus b. So, bali b now will be 4. Lipat natin si 4 sa kabila. Negative 1 minus 4 is negative 5. So, meron na tayong y-intercept na negative 5. Wow. Bakit mali tayo dun? Negative 5. Negative 5. Sige, goods lang. Try pa rin natin. Tuloy pa rin natin. So, meron na tayong y-intercept na negative 5. Then, di ba hinahanap nga natin si x-intercept? Input lang ulit natin siya sa... Pwede tayo ulit gumamit sa alin sa dalawang equation. Try naman natin si equation 1. So, bali 4 is equals to m times 1 plus b. Where m natin is 1. Hindi, mali tayo. Mali. Hindi pala. X-intercept pala yung hinahanap. So, bali,
mamili tayo sa equation 1. Yung equation 1 natin is, di ba, in the form of, gawin lang natin ano, kapag hanapin natin yung x-intercept form pala, let y equals to 0. So, bali ito now, itong equation 1, from equation 1, 0 will be now 1x, bali x na lang, plus 5, minus 5 pala. Minus 5 na. Kasi positive, negative. So, bali, para manap natin yung x-intercept is, x now will be equal to 5. So, this will be now our final answer. Tama ba? Tama. Any of the two equation pwede natin gamitin, di ba? Dito kasi sa sinolve ko, ginamit ko lang is equation 1. So, goods tayo dito. Sana naintindihan. Mahirap to eh. Mababa ako sa geometry. Analytic pala. Analytic tsaka plain and solid. Pero try lang natin turo basics. At least eh, medyo maano tayo. To number, ilang na to? 4, 5, pang 6 question. The volume of the sphere is 36 pi cubic meter. Then, find the surface area of this sphere in square meter. So, yan. Meron tayong mga derived formulas na rin dyan. Yun na lang din gagamitin natin. Pagkuha natin ng volume ng sphere, meron tayong 4/3 pi r, ewan ko kung square or cube, di ba? Cube. Kasi sa inyo, mahina ako dito eh. So, iano lang natin to. And then sa surface area naman kasi, di ba, ang surface area is, yung surface ng isang 3D, di ba? Ang ano natin sa, tawag na dito, sa sphere is circle, di ba? So, ang surface area lang nito is 4 pi r squared. Ngayon, hanapin natin sa gamit ang volume is radius, di ba? 36 pi cubic meter is equals to 4/3 pi r cube. Kagka-cancel na yung pi. Since cube naman to, bali ang ano to eh. Sige, mamaya na lang pala. Mamaya na lang natin i-cancel yung cubic meter. So, bali 36 times 3. Anong 36 times 3? 108 cubic meter is equals to 4 r cube divided by 4. So, bali 108 divided by 4 is 27. Tama lang ba ako? 27 cubic meter is equals to r cube. Kunin natin yung cube root both sides. Diba sabi ko sa inyo, mahina ako sa geo eh. Cubic meter both sides. Now, our r will be 3. Diba? 3 kasi 3 cube is 3 times 3, 9 times 3, 27. Tama. Naduduling ako dito sa mahina pa tayo sa math. Kaya more practice. So, ilagay na natin si radius dito, surface area. Surface area now will be 4 pi r square. Surface area will now be 4 pi times, balito pala, meter na lang kasi cube root ng cubic meter is meter lang, di ba? So, bali 3 meter square. Surface area now will be 4 times, 3 square, 9 times 2. Ay, 9 square pala. Ay, 3 square pala is 9 times 4, 36
pi meter square. Parang parehas lang. Tama. Nakuha pala natin. Parehas lang pala. Nagbago lang ng ano. Parehas pa lang yung sagot. So, yun. Next question na tayo. Kailan na tayo? Pang-anim na ata to, no? Sorry guys, hindi ako marunong masyado mag-explain. Sarili ko lang nakakaintindi. Sana nakakasunod pa rin kayo. So, try natin to basic ulit. A car travels 90 km per hour. 90 km per hour. Or, pwede natin tong i-rewrite kasi na 90 km per hour. What is its speed in meter per second? Meter per second. Simple conversion lang to, di ba? Mostly kasi yung ginagawa natin dito is dapat kung ano yung nasa numerator, di ba? Kilometer, dapat kilometer to nasa baba sa pag-convert natin. 1 kilometer, din ang hinahanap is meter. So, ilang meter ba ang meron sa isang kilometer? 1,000 meter. Next. Magka-cancel na to, no? Diba? Next. Seconds naman. Since yung hour is nasa sa denominator, ilagay natin siya sa taas. So, 1 hour is equivalent to how many seconds? Diba? Ang 1 hour is 60 minutes. Then, ang 60 minutes, ang 1 minute is equivalent to 60 seconds. So, bali 60 times 60 is 3,600 seconds. Magka-cancel na yung hour. Matitira na lang is meter per seconds. So, 90 times 1,000 is 90,000 divided by 36. 3,600 is 25 meter per seconds. So, ganun lang. Conversion, madali lang naman. Kayang-kaya. Basta alam nyo lang paano mag-convert. So, next. Hindi ko na alam kung nakailang items na tayo. Pang items na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 8 na to. So, dito naman, for what value of k, k daw, will the line kx plus 5y equals 2k will have a slope of m is equals to 3. So, ano na naman to? Analytic geometry. Sabi ko na mahina tayo dito eh. So, try natin isolve. Sabi niya dito, ano daw yung value ng k na with the line kx plus 5y equals 2k with the slope of m is equals to 3. So, hanapin natin yung value ng k. Try natin na wala yung ano natin. So, dito kasi, di ba, ayusin muna natin to. I-ano na lang muna natin siya. Di ba, meron tayong form na y equals mx plus b. And then, ayusin natin tong given na equation of the line na katulad nito. So, bali, 5y equals to yung kx is, ito siya, di ba? Yung mx dito, negative kx plus 2k divided by 5, bali y now will be equal to kx over 5 plus 2k. Ay, wait. 2k over 5. So, di ba sabi natin ang slope natin is 3. Saan ba dito sa ano natin, sa given na to yung slope natin, di ba? Kung saan natin makikita yung slope natin, di ba dito? Yung may mx. So, bali now, yung slope natin na 3 is equivalent siya dito sa negative k over 5.
Diba ito yung m natin dito sa given. So bali ano lang natin, 3 will now be equal to negative k over 5. So bali k now will be negative 15. So yan yung value ng k natin. Kuha naman natin. Tama. Yan, medyo hindi tayo tumingin kahit paano. May natutunan pa rin tayo sa Analytic Geo. So yun, sana na-gets nyo. Next naman tayo, integral. Try natin integral. Paano ba tong integral na to? Sige, try natin. If y is equivalent to ln secant of x plus tangent of x, find dy over dx. So dy over dx meaning first derivative. Paano ba tayo kumuha ng first derivative ng ln? Di ba ang ano natin sa ln is du over u. Sa ln, ay sulat na lang natin. Ang ln u is equal to, wait, baka hindi maintindihan. Ang derivative ng ln u is du over u. So bali dito, yung u natin is to secant x tangent x. And then, so copy na lang natin, dy over dx will now equal to 1 all over yung u natin, secant of x tangent of x, wait, 1. Then, kunin natin yung derivative ni secant of x plus tangent of x. So, ano to? Di ba napapansin natin addition? Pwede lang natin siyang hiwalayin na i-differentiate. Multiplied by, anong derivative ng sec x? Diba secotangent lang yun? Sec x tangent x. And then, plus pala to. Sorry. Plus. Derivative ng tangent x is secant squared x. Squared x. Then, drawing ko na to. Siguro. Pati to. Then, ayusin lang natin, no? So, bali, secant of x tangent of x plus secant squared of x all over secant x, wait, plus tangent of x. So dito, pwede tayo siguro mag-simplify kasi both naman yung sa numerator naman natin may secant of x. Then pwede natin i-factor out yung secant of x. Bali magiging tangent of x plus secant of x. All over secant of x plus tangent of x. Kung mapapansin nyo, itong nasa loob ng parenthesis is equal lang din naman siya dito sa denominator natin. Pwede natin siyang cancel out. So, bali, ang tamang sagot is secant of x. Or, ang reciprocal nito is, ano ba reciprocal nito?
Sokatawa Choshakao cosine 1 all over cosine of x. So, yun. Yun lang yung basehan ko, no? Sa pag-alam ng reciprocal. Yung Sokatawa at saka Choshakao. Gets? Sana nakuha nyo? Sana na-gets natin? Try pa natin. Tingnan natin kung makaya pa natin. Hindi ko kaya to. Yung ano. So, try naman natin to. So, the geometric mean and the arithmetic mean of numbers are 8 and 10 respectively. So, geometric mean natin is 8. Harmonic mean naman is 10. What is the mali tayo. Ito So, ang harmonic mean, yung hinahanap. Madali lang natin to i-solve. Gamitin na lang natin yung formula, which is the geometric mean squared is equals to the arithmetic mean multiplied by the harmonic mean, which is 8 squared is equals to 10 times the harmonic mean. And then, ito magiging 64. Divide na natin ng 10 dati. Harmonic mean will now be 64 divided by 10 is 6.4. So, ito. Tama naman. Sana na-gets nyo. Formula lang to. Direct formula. Tingnan natin pahirapan yung sarili natin. Sana nakuha. Next number. Ito naman. Try natin dito. Hindi ko sure pala. Sabi dito, 2 ships leave from a port. Diba? So, let's say, ito yung port. Uy. Sabihin natin, ito yung port. Ship A sails west for 300 miles. And, miles. And ship B sails north for 400 miles. So, si ship A, ito si ship A, nag-sail daw siya ng 300 miles. And then, si ship B sails north. For 400 miles. So, ito daw si B. How far apart are the ships after their trips? So, sinasabi, ang hinahanap dito kung gaano sila kalayo sa isa't isa. So, kung papansinin nyo kasi dito, mukha lang siyang right triangle, di ba? So, anong concept to, di ba? Pythagorean theorem lang. So, di ba, meron tayong formula ng Pythagorean theorem which is C squared is equals to A squared plus B squared. C yung hinahanap. So, bali, C now, siguro kahit saan na si A. So, 300 squared plus B is 400 squared. C now will be 300 squared. Ano ba 300 squared? 90,000. 90k ko na lang. Tapos 400 squared is 160k. Tama ba ako? 160k. So, bali, ito is square ng 250k. 250,000. So, bali, C now will be square root ng 250,000 is 500 miles. Yan, medyo tamad na tayo mag-solve. Magsulat pala, hindi mag-solve. Tama ba? Ano nakuha? Tingnan pa natin, maghanap pa tayo.
250k, tama. 250, yung K pala dito, 1,000 ah. Baka malito kayo, guys. Ito naman. Huwag na to, nag-ano na tayo, nag-derivative na tayo kanina eh. Ano pang next? I think naturo ko na rin to. Ano pa kaya next natin? Pero na ano ko na rin itong mga to. Ito na lang. Last na siguro to. Last na siguro to. From ano? Tawag na dito. Last na siguro natin itong ano, discussion. Integral calculus. Integral calculus ba to? Or don't know. Pero kale-lesson lang din namin tong topic na to. May nasolve pala akong ganito. Ito basic lang to. Ito yung pinakamadaling sagutan sa ano natin, sa IC. Ito lang yung gets ko. Sorry guys. Ay sorry mga ano pala lecturers. Joke lang. Bumabawi naman sa quiz. Kaya naman. Nakaya pa naman ang review. So ito is ano, volume generated. So IC, integral calculus nga. Find the volume in cubic units generated by rotating a circle x squared plus y squared plus 6x plus 4y plus 12 is equals to 0 about the y-axis. So dito, first thing siguro natin gagawin is ano, completing the square para mahanap natin yung radius ng circle. X squared plus 6x natin dito plus y squared plus 4y plus na lang tayo, then parenthesis equals to negative 12. Completing the square. Paano tayo mag-completing the square, di ba? Ito, divide, yung nasa gitna, divide natin by 2, then square. 6 divided by 2, 3, square natin, 9. So, ano yung in-add mo dito? Ganon din dito, 9. Ano naman, 4 divided by 2, 2, square is 2. Ay, 4 pala, sorry. Then, kung ano yung in-add mo dito, i-add mo rin dito sa kabila. So, bali, kunin natin yung factor nito. X squared plus 6x plus 9 is just x squared plus 3. Ay, x squared plus 3 daw. Pinapangunahan na. Mali na naman tayo. Pagalitan tayo nito. Factor nito is x plus 3 squared plus. Ito naman, y squared plus 4, y plus 4. Factor nito is y plus 2 squared. Negative 12 plus 9, negative 3 plus ano, tama ba kung center? Ay, radius ko pala, 1 plus 4, negative 3 plus 4 is 1. So, bali ang center natin ng circle is negative 3 tsaka negative 2. Tama ba ako? Then, ang radius daw pala natin is 1. Radius natin is 1. Now, i-plot natin to sa Cartesian plane. So, let's say, huwag niyong pagtawanan sana ang aking drawing. Let's say, ito. Yung circle natin nasa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung circle daw kasi natin, yung center ng circle natin is nasa negative 3 at negative 2. And then, yung radius natin is 1. So, kung lang tayo. Sabihin na natin ito, and then ito. So, bali, magdodrawing lang tayo, circle, yan.
Isipin nyo na lang na circle yan, guys. With radius 1. And then, it revolves, ano sabi dun? Generated by rotating a circle about the y-axis. So, dito kasi, pag volume generated, meron tayong 4 na, pwedeng gamiting way sa pag-solve. Pero yung pinakasikat na pagkuha ng ganitong problem is Pappus theorem, or the second proposition of Pappus theorem. Pappus pala. Which is volume is equals to 2 pi times the area times the centroidal distance. Ano ba yung centroidal distance? Ito yung layo, yung distance ng center sa axis of revolution natin. So, di ba? I-ano lang natin to. V is equals 2 pi times pi r squared times d. Ngayon, itong pagkuha natin ng d, ganito lang yan. So, di ba? From here, isulat ko na lang dito siguro. From here to here, meron tayong radius na 1 lang, no? So, from the axis of revolution natin, isulat lang natin. Bali, ito yung axis of revolution natin, guys, di ba? So, meron tayong tinravel na 1, 2, 3. Bali, ito lang is 2. Kasi nga may radius tayo na 1 kanina, di ba? So, yung centroidal distance pala natin is 3. So, input lang natin siya sa equation. Centroidal distance is equals to 3. Tama ba ako ng term? Centroidal distance. Hindi ko sure. Mahirap ang integral calculus. Ito lang kung gets. So, input natin 2 pi times pi. Ano yung r natin? 1 squared times 3. Sana nag-gets yung centroidal distance at tinutukoy natin. So, the final answer now will be 2 pi times pi, 2 pi squared times 3, bali 6 pi squared. Cubic units. Wala namang sinabi, di ba? Units. Cubic units. This will now be our final answer. So, kung i-ano natin to, ang is 59.2176 cubic units. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin today. And don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So, yun lang. Maraming salamat sa suporta. And sana, tuloy pa rin kayo sa pagsuporta hanggang sa maging electrical engineer ako. Maraming salamat, guys.